Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamatus sugra. Bango ng kape Inshallah. Ano yan? Yung Nescafe? Yan yun. Inshallah, bango Una sa nagtitimpla yan. Inshallah. So inshallah, tuloy natin yung iba pang mga pangalan ng araw ng paghuhukom. Di ba yung huling natalakay natin? Yaumul Hasra, araw ng pagsisisi. At ngayon naman inshallah, pang 12, yung Al-Ghashiyah. So ito na nga yung tinutukoy ni Allah dun sa Quran, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Dumating ba sa iyo ang hadith, ang balita, o ulat, o kwento tungkol sa Ghashiyah. Na yung Ghashiyah, syempre araw ng paghuhukom. Pero tinawag siyang Ghashiyah kasi yung mga mangyayari dito, sobrang tindi, parang nakadagan na siya, nakapaligid na siya sa tao. Diba? Yagshan nas, doon sa Suratul Dukhan. Yung Dukhan daw, kapag dumating yun, babalutin nito yung mga tao. So ganun na magiging Ghashiyah, o yung mangyayaring pagiging Ghashiyah ng araw ng paghuhukom. Sumiyat bidalika li'annaha tagsyan nasa bi afzaiha wa tugimmuhum. Pinangalanan ng araw ng paghuhukom dahil ito ay babalot sa mga tao, babalutin nito ang mga tao sa pamagitan ng afza, pamagitan ng kumbaga mga nakakakilabot na mga bagay. At siyempre yung gam, yung kumbaga yung pangamba. Ganun ang mararamdaman ng tao sa araw ng paghuhukom. Wa min ma'aniha annal kuffara tagsyahumun nar. At siyempre sa kahulugan nito, Ghashiyah, kasi di ba pagkatapos ng araw ng paghuhukom, papasok na yung tao sa impyerno. Babalutin ng apoy ang mga tao sa impyerno. Babalutin ng apoy ang mga tao sa impyerno. Wa tuhitu bihim min fawqihim wa min tahti arjulihim. Papaligiran sila ng apoy at ito ay mapupunta rin sa ibabaw nila at mapupunta sa ilalim nila. So parang yung apoy, iniisip lang kasi nung tao, di ba? Ang impyerno, yung apoy nasa isang lugar lang, pero hindi. Ang impyerno parang oven. Kaya nga sa ibang mga ulat, ang impyerno, ang apoy nito parang kumot. Nakapaligid talaga sa tao. Liban na lang siyempre sa iba pang mga ulat. Halimbawa si Abu Talib, ang apoy nasa paa niya lang. Pero kumukulo yung kanyang utak. Pero generally, ang nar na tinutukoy, ito, nakapaligid sa mga tao. Singa de Suratul Ankabut, verse 55, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma yagshahumul adabu, min fawqihim o min tahti arjulihim. Yung araw ng paghuhukom daw, hindi nga nabanggit na natin ito nung nakaraan. Maaaring tinutukoy araw ng paghuhukom, pero tinutukoy na ang tungkol sa paraiso at impyerno. Kasi konti na lang yun. Kumbaga, pagkatapos ng paghuhukom, impyerno at paraiso na So wala nang pinagkaiba, kesyo hahaba pa yung paghuhukom mo. Halimbawa, 1,000 taon ka hahatulan, walang magbabago. Impyerno pa rin ang pupuntahan mo kung nakatakda ka na para sa impyerno. Kumbaga, parang yan nakulong ka sa city jail 10 taon. Hindi ka napunta ng bilibid. Tapos finally napunta ka ng bilibid, tumagal ka doon 1 buwan lang, tapos bigla ka nang nasentensyahan ng kamatayan. So doon pa lang sa kaso mo na meron kang kaso na may parusang kamatayan, kahit hindi ka pa mapunta ng bilibid, kamatayan pa rin, kumbaga ang pupuntahan mo. So dito, kaya ganun. So yung araw, yun nga, Yawma yagshahumul adab, yung araw na babalutin sila ng parusa. So yun, yung kabilang buhay na ang tinutukoy sa kabuuan nito. Yung kabilang buhay na mismo. At ito ay babalot sa kanila mula sa kanilang mga ibabaw at mula sa ilalim ng kanilang mga paa.
At gayon din, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash. Para sa kuffar na itatapon sa impyerno, nababanggit ito sa Suratul A'raf, verse 41, para sa kanila ang impyerno na magiging mihad, magiging higaan. Higaan nila ay apoy at sa kanilang ibabaw ay pambalot, kumaga kumot, na apoy din. So, ibig sabihin, ganito inilalarawan ang kumbaga yung araw ng paghuhukom at syempre mga mangyayari pagkatapos ito ng mga parusa, babalot ito sa mga tao, waliyadu billah. 13. Yawmul Khulud, araw ng pagkabuhay habang panahon. Yung khulud, di ba? Khalidina finnar, di ba laging nababanggit sa Quran, khalidina fiha, mabuhay sila rito habang panahon, at iba't iba pang mga salita sa Quran at sa mga hadith na nangangahulugan na mabubuhay ang tao sa kabilang buhay habang panahon. Sino nga Yawmul Khulud? Kasi wala nang kamatayan pagkatapos nito. Yung udkhuluha bisalamin dalika Yawmul Khulud, sa mga tao ay Suratul Qaf, yung mga tao na papasok sa paraiso, sasabihin sa kanila, pumasok kayo rito na payapa. Ito ang araw ng pagkabuhay ng habang panahon. Kasi nga, yung araw na sasabihin sa kanila ito, araw yun ng paghuhukom. Araw yun ng paghuhukom na tatanggapin nila kumbaga yung sentensya o yung hatol sa kanila na papasok sila sa paraiso. Alhamdulillah. Wasummiya dhalikal yawma biyawmil khuludi lianna an-nasa yasiruna ila daril khuld. Tinawag ito yung Yawmul Khulud. Yawmul Khulud dahil ang mga tao daw ay tutungo sa lugar na kung saan sila mabubuhay habang panahon. At yun ang kabilang buhay. Pareho, Muslim at hindi Muslim, kuffar, mananampalataya, parehong mabubuhay habang panahon. Fal-kuffaru mukhalladuna finnar. Ang kuffar, siyempre mabubuhay habang panahon sa impyerno. Wal-mu'minuna mukhalladuna fil janan. At ang mga mananampalataya ay mabubuhay habang panahon sa paraiso o sa mga hardin o sa mga paraiso. Ganun. Sinabi ni Allah, Suratul Baqarah, verse 39, "Walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Ang mga nagpasinungaling o ang mga hindi nanampalataya at nagpasinungaling sa aming mga tanda, sila ang mga mananahan sa apoy at sila ay kumbaga titira dito, mananahan dito habang panahon. Mabubuhay sila rito habang panahon. Doon sa impyerno, walang kamatayan. Paulit-ulit lang nilang mararamdaman, mararanasan ang sakit, ang pahirap, ang parusa. At doon naman sa Ali Imran, verse 107, wa ammal ladina ibyaddat wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Yung mga tao na magiging maliwanag ang kanilang mga mukha. Sa araw ng paghukom, syempre yung mga mananampalataya, magiging maliwanag ang kanilang mga mukha. Sila ay nasa habag ni Allah. Hum fiha khalidun. At sila ay mananatili rito sa habag ni Allah ng habang panahon. At yung habag ni Allah na tinutukoy dito, syempre, yung paraiso. Ang pinakamatinding biyaya ni Allah, paraiso. Kumbaga sa kabilang buhay. At ang pinakamatinding habag ni Allah, yung pagpasok ng tao sa paraiso at pagkakapatawad sa kanyang mga kasalanan. Alhamdulillah. So ito yung Yawmul Khulud. Sumunod na pangalan, 14. Yawmul Hisab. Ano kaya ibig sabihin ng hisab? Pagtutuos, di ba? Hasiba, o kumbaga nagbilang o nag-compute, nagtuos. So Yawmul Hisab, araw ng pagtutuos. Sa pagtutuos, ibig sabihin, binibilang, tinitimbang, sinusukat, yun ang tinutukoy na pagtutuos. At yung nga doon sa Suratul Sad, verse 26, "Innal ladina yadilluna an sabilillah, lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab."
Tunay na ang mga naligaw mula sa landas ni Allah, para sa kanila ang parusang matindi dahil sa paglimot nila. Sinadya nilang kalimutan ang araw ng pagtutuos, ang araw ng paghuhukom. Sinadya nilang kalimutan ang araw ng paghuhukom. Wa qala Musa, inni udtu bi rabbi wa rabbikum. Sabi ni Musa alayhis salam, ako'y nagpapakupkop sa Panginoon ko at Panginoon ninyo, min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. So nagpapakupkop daw si Musa alayhis salam kay Allah na Panginoon niya at Panginoon nila, laban sa lahat ng mayayabang na kumaga, yung hindi naniniwala, hindi na nanampalataya sa araw ng pagtutuos. So nagpapakopkop siya laban sa mga mayayabang na hindi na naniniwala, hindi na nanampalataya sa araw ng pagtutuos. At yun nga muli, yung pananampalataya, ang kahulugan ng pananampalataya, paniniwala. Okay? Kasi nga, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Meron nag-post Maranaw yata yun. Mali daw na sabihin yung pananampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi naman daw natin sinasamba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero siya yung mali. Kasi ang pananampalataya, hindi ito ibig sabihin sumasamba tayo o nagdadasal tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pananampalataya, ibig sabihin na naniniwala tayo o may tiwala tayo. Kumbaga, yung nakwento ko na sa inyo, yung kasama naming karpinterong matanda. Sabi niya lagi, panampalataya ako sa martilyo ko na ito. Tumanda na ako, ito na yung martilyo ko. Kita ko naman talaga yung martilyo niya. Kasi martilyo niya, kahoy pa yung hawakan. Ibihira na ngayon yung kahoy yung hawakan, tapos yung nguso, pudpud na halos So talagang matagal na niyang ginagamit at panampalataya daw siya talaga doon sa kanyang martilyo. So yung pananampalataya, ibig sabihin yun, paniniwala, hindi pagsamba. Hindi yung nagdadasal tayo sa anumang binabanggit na pinananampalatayanan natin. Kaya nga, linaw, di ba? Iman, pananampalataya. Hindi ibig sabihin na, kumbaga, sumasampalataya tayo, sumasamba tayo. Magkaiba ng kahulugan ang dalawang bagay na yun. Yung pagsamba, pagdarasal sa pananampalataya. Kasi nga, summiya bidhalikal yawm biyawmil hisab, pinangalanan ng araw na ito bilang yawmul hisab, araw ng pagtutuos. Lianna Allah yuhasibu fihi ibadah, dahil si Allah ay magtutuos sa kanyang mga alipin sa araw na ito. Si Allah ay magtutuos sa kanyang mga alipin sa araw na ito. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ma'nal hisabu anna Allah yuaddidu alal khalqi a'malahum min ihsanin wa isaatin. Ang kahulugan ng pagtutuos na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala, binibilang niya o bibilangin niya ang anumang gawain ng kanyang mga alipin, mabuti man o masama. Wa yuaddidu alayhim ni'amahu. At si Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga, bibilangin din niya yung kanyang mga biniyaya sa mga nilikha niya. Siyempre, tutuusin ang anumang bagay na may kinalaman sa biyaya na ito. Saan niya nakuha ang kanyang biyaya? Paano niya ginamit yung biyaya at iba pang mga bagay na may kinalaman dito. Kaya nga paborito kong paborito kong sura yung talaga. Yung Takathur. Kasi maraming naliligaw dito yung nagpaparamihan sila sa yaman o kumbaga hindi sila nakokontento sa yaman. At yung dulo nga nung nung sura na yun, yung nga na tatanungin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga biyaya ni Allah. Na ito na yun, yung mangyayari yun sa araw ng paghuhukom bilang Yawmul Hisab. Kasi mabiyaya na tinatanggap natin kay Allah, itatanungin ni Allah bawat isa. Saan natin nakuha o paano natin ginamit. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao na may hirap at matutuwid, mauna silang papasok sa paraiso inshallah. Kasi konti na lang yung tutuusin sa kanila kung marami kang yaman, kahit pa matuwid ka, makakadagdag pa yun sa iyong, tutuusin. Kaya nga yung mga sahaba radiyallahu anhum, yung marami sa kanila,
Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na lang, nung namatay siya, kabilang doon sa mga huling habilin niya sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Aisha radhiyallahu anha, isoli yung mga gamit. Isoli yung mga gamit na ipinahiram sa kanya bilang khalifa. Isoli. At yun hindi sinabi niya na anumang halaga na natanggap niya mula sa Baitul Mal bilang sweldo niya, bilang khalifa, ipinapasoli niya lahat. Kung magkano natanggap niya, pinapasoli niya. Kasi ayaw naman niya talaga magkasweldo eh. Si Omar lang yung mapilit eh. At si Omar, yun nga, bilang pinuno ng Majlis Shura, ng panahon nila, may authority si Omar na magpatupad din ng batas. At yung pinatupad ni Omar na si Abu Bakar dapat may sweldo. Kasi kung wala siyang sweldo, andun pa rin siya sa palengke nagtitinda para magkaroon ng kabuhayan. So yan yung hindi nare-realize ng tao tungkol sa shura. Ang shura, hindi ito basta-bastang mga tao na sunod-sunuran lang sa pinuno. Ang shura meron itong sarili nitong kapangyarihan. Katulad halimbawa sa Kongreso, di ba? Ang Congress, isa sa mga kapangyarihan ng Congress at ang Senate kasi Congress din siya actually na matuturing. Meron silang kapangyarihan na magpatalsik ng presidente o vice president o Chief Justice. Chief Justice ng Supreme Court, impeachable din yun. Kasi nakadistribute dapat ang kapangyarihan sa anumang organisasyon. Hindi yung isang tao lang ang may hawak. So napakahalaga na magkakaroon ng Majlis Shura sa kahit na anong organisasyon. Malaki man o maliit, estado man ito o ganito, Muslim community, dapat may shura. Kaya maling-mali kapag makikita natin yung kapangyarihan nasa isang tao lang. At kapag gano'n ang nangyayari, aabusuhin talaga. Kahit sinong matuwid. Kunwari may shura, tapos puro kamag-anak naman. Hindi pwede. Kahit matuwid Halimbawa yung matuwid, tapos kumpleto yung kapangyarihan niya, baka bandang huli magiging corrupt din siya, makukorrupt siya ng kanyang kapangyarihan. Kaya mayroong kasabihan, di ba? Yung power corrupts. Ang kapangyarihan daw ay nakakasira sa tao. At yung absolute power corrupts absolutely. At ang ganap na kapangyarihan nino man ay ganap din na makakasira sa kanya. Magiging corrupt din siya, masisira siya, magiging masama siya bandang huli dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga sa mga organisasyon, dapat malinaw yun Kaya malalaman mo kung sino yung palpak na pinuno. Yung palpak na pinuno unang-una, yung kumikilos na walang syura, na walang kinukonsulta. So dapat yung pinuno, kung marunong talaga siyang mamuno, yun yung una niyang i-organize I-organize katulad ng kung paano yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula nung naging propeta siya. Agad-agad, meron siyang pangalawa, kanang kamay, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Agad-agad meron ng kinikilala yung mga Muslim na hierarchy, kung sino yung pinakamainam sa kanila. Nag-Muslim si Omar yung pangalawa, o sumunod kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At syempre naroon si Uthman bilang pangatlo, at si Ali bilang pang-apat. Kaya nga, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw na sa mga sahaba kung sino-sino yung papalit sa kanya. So nga doon sa hisab, yung pagtutuos, ito yung dahilan na kumbaga nakakatakot yung araw ng paghukom. Kung si Omar nga lang, di ba, naalala nyo si Said bin Amir, kumbaga binigyan siya ni Omar ng 10,000 dinar. Pinuntahan pa siya ni Omar, pinagtatanong kung saan napunta yung pera. So paano pa kaya kung si Allah na hindi tayo makakapangatwiran kay Allah? Dito sa mundo maluloko mo pa yung tao Mandurugas ka, di ba? Tapos yung mga tao, maluloko mo kasi mukha kang basang sisiw Kala nila wala kang kasamaang ginagawa kasi mukha kang dugyot. Kala nila hindi ka nangurakot kasi hindi ka yumaman Pero hindi nila alam, tinangka mong magnakaw. Yun nga lang, yung mga ninakaw mo, ninakaw din sa'yo. Na wala nang hindi mo pinakinabangan kasi bobo ka mamahala ng pera.
Yung taong gano'n, dito sa mundo, maaring makalusot siya eh. Sabihin ng mga tao, yan yun yan, maawa na lang kayo dyan. Kumbaga, hindi ko na didemanda yan, kawawa naman. Pero sa araw ng paghuhukom, walang awa-awa kay Allah. Kumbaga, kung hindi ka naman karapat dapat sa kanyang awa, waliyadu billah. Nga, pagkatapos nun, sabi ni Imam Al-Qurtubi, karugtong sinabi niya, thumma yukabilul ba'du bil ba'd. Thumma yukabilul ba'du bil ba'd. At paghaharapin daw yung mga ito, yung mabubuti tsaka masasama, at yung mga biyaya ni Allah, paghaharapin. Fama yashfi minha alal akhar hukmun lil mashfufi bihukmihi alladhi ayyanahu lil khairi bil khair wal syarri bil syarri, na dito nga kapag natimbang na yung mga bagay na yun, kung ano yung magiging mas matimbang na sa gawain, di ba? Kung yung titimbangin sa gawain yung mga kabutihan o kasamaan nito. Kung mas matimbang yung kabutihan ng anumang gawain, ililista siya bilang kabutihan. At kung masama, ililista siya bilang masama. Ngayon, bakit ganito? Yung pagkakasabi ni Imam Al-Qurtubi tungkol sa araw ng pagtutuos. Ibig sabihin sa sala, bakit meron bang kasamaan sa sala? Meron din. Posible. Kasi halimbawa, yung tao nagsala, di ba? Tapos, yung riya nasa kanyang puso, pinaglalabanan niya yung riya. O, di sa araw ng paghukom, pag tinuos yung sala niya na yun, natimbang, na nakita ni Allah na pinaglalabanan niya talaga yung riya, di tanggap yung sala niya, inshallah. Ngayon, yung isa pang tao na may riya yung kanyang sala, tapos hindi niya pinaglabanan, in-enjoy pa niya. Yun talaga, ililista yung kanyang ginawa. Hindi lang, ang akala kasi ng tao, sabihin nila yung riya, akala nila, hindi lang matatanggap yung mabuting ginawa na may riya. Hindi, may kasama yun na parusa. May karampatang parusa. Yung gawain mo na hindi tanggap dahil sa riya ay hindi lamang hindi tatanggapin. Hindi lang yun ang magiging hatol dito. Ikaw ay magkakaroon pa ng pananagutan. Ikaw ay magkakaroon pa ng kasalanan, ng shirk, pagtatambal kay Allah, waliyadu billah. Kaya matindi ang riya. Hindi lang ito masyadong nabibigyang diin siguro ng mga mangangaral o ng iba pang nagtuturo, pero binibigyang diin natin ito ngayon. Shirk ang riya. At ang riya, ang parusa dito, hindi lang yung pagiging battle ng mabuting ginawa. Ang parusa dito, katulad ng parusa din sa shirk. Katulad ng parusa din sa shirk. At kung paulit-ulit ka na nagririya, ililigaw ka na rin ni Allah. Ilalagay niya sa puso mo ang nifaq at magiging munafik ka bilang resulta ng iyong pagpapanggap o pagpapakitang tao. Waja'an ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakapangilabot, di ba? Yung sayang, di ba? Kaya sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, yung nagririya, katulad daw ng tao na naglakbay, na may daladalang isang sako ng alikabok. O, pagdating niya doon sa pupuntahan niya, nahirapan lang siya doon sa daladala niyang alikabok, hindi naman niya pinakinabangan. O, nagsayang ka lang ng oras, ng effort, pagsasala mo, pinaganda mo para sa tao, tapos hindi rin pala papakinabangan, tapos may parusa ka pa. O, di wag na lang, di ayusin mo na lang ang iyong niya, inshallah. Siya merong inulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sino ba yun? Hindi na binanggit sino nag-ulat nito Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu Allahu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Sa araw doon ng paghuhukom, walang sino man sa mga tao ang makikipag-usap kay Allah, o kaya ano bang mas magandang translation? Walang sino man sa inyo sa araw ng paghukom, liban na lamang na kakausapin siya ni Allah at kakausapin din niya si Allah nang walang tagapamagitan. Walang translator, walang kahit ano. Harap-harapan na kakausapin ni Allah yung tao. At ikaw, sasagot ka rin kay Allah. Ibig sabihin, hindi ka na makakapagsinungaling, hindi ka na makakapaglihim. Kung yung mga tao dito sa mundo na bibilog mo yung ulo, o kaya na namamanipula mo. Sa halip na didemanda ka na nila, halimbawa naawa pa sa'yo kasi tsura mo mukhang mukhang pulubi.
Pero doon sa araw ng paghuhukom, walang ganun. Si Allah ay magpapatupad ng kumpleto at ganap na katarungan, katulad ng kung paanong ganap at kumpleto ang kanyang pagiging makatarungan. Alhamdulillah. So nga, yung pangalan na ito na Yawmul Hisab ay dulot ng katarungan din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi maari na si Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng gantimpala o magpaparusa, liban na lamang na siya ay magtutuos muna. At panghuli ngayong gabi inshallah, 15, Al-Waqi'ah. Waqi'ah, so nga doon sa Suratul Waqi'ah, verse 1, Idha waqa'atil waqi'ah. Kapag nangyari ang waqi'ah. Kapag nangyari ang hindi mapipigilan na pangyayari. Waqi', nangyayari. Di ba? Sasabihin ng, halimbawa, minsan may magtatanong, Sheikh, ganito yung nangyari eh. Tatanong nung scholar, hal hada waqi'? Waqi' ba yun? Nangyayari ba talaga sa totoong buhay? Sabihin nung nagtatanong, hada waqi'. Nangyayari talaga ito. So ito, waqi', ang araw ng paghukom, siguradong mangyayari at hindi mapipigilan na mangyayari. At ito ngang al-waqi'ah, maikli lang yung paliwanag dito eh. Sumiyat bidalika litahakkuki kauniha wa wujudiha. Pinangalanan nitong waqi'ah dahil sa katiyakan na mangyayari ito at katiyakan na ito ay iiral. Katiyakan na ito ay mangyayari. Hindi ito mapipigilan. Hindi ito maantala. Hindi ito, kumbaga, mapasisinungalingan. Wa aslu waqa'a fi lugatil Arab kana wawajada. So dun sa wikang Arabic daw, kapag sinabing waqi' o yung waqa'a, ibig sabihin kana, nangyari noon na maaring nagpapatuloy na mangyayari ngayon. O kaya, kumbaga, umiiral talaga siya. Umiiral. So, anumang bagay na waqi' ay nangyayari, anumang bagay na waqi' ay umiiral, alhamdulillah, at hindi mapasisinungalingan na ito ay mangyayari nga o iiral na kailangan, kumbaga, wala na tayong magagawa, mangyayari talaga yun eh. Ang dapat nating gawin, maghanda para sa araw ng paghuhukom. Kahit anong tanggi ng tao, kung darating ba ang paghuhukom o hindi, wala siyang magagawa kundi ang harapin ito. Kaya dito pa lang sa mundo, meron tayong pagkakataon na makapag-ipon ng mabubuting gawain na di gawin natin inshallah para sa kabilang buhay. Gawin natin inshallah para sa kabilang buhay. So tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.